Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng aking talakayan dito po sa bagong segment na TAK. Ito pong attack, itong segment na ito, ang take ko. Bakit ako nag-create nitong bagong segment na ito? Marami kasing nagme-message sa akin kapag may mga maiinit na balita, mga kaganapan, ah, ang laging message sa akin, "Attorney, ano bang take mo dito? Ano bang masasabi mo dito?" Kaya ito na, ginawa ko na lang itong isang segment, yung nakikita kong alam kong gusto nyong malaman kung anong take ko sa issue na 'to or sa pangyayari na 'to, dito ko na i-discuss. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow dito sa, YouTube channel kong ito at sa Facebook or Meta page kong ito, follow na po kayo, subscribe na po kayo para masubaybayan niyo lagi ang regular na segment ng "Ata, ang Take Ko" ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito mga kabunyog, unahin nga natin itong ano, ha? Itong mga DDS, may post itong isang DDS na vlogger. Anong pangalan ba nito? Kifichu. Hmm? Itong Kifichu, may post siya. Kaya lang sa post niya, mga kabunyog, itong post nito ni Kifichu, parang lumalabas. Ha? Parang lumalabas. Tatakutin, ihaharas ang mga DDE, ang mga witnesses laban kay Duterte sa ICC. Hindi naman ganun yung sinabi niyang intensyon, pero ganun ang lalabas eh. Ganun ang lalabas. Ha? Kasi ito yung kumpletong post nito ni Kifichu. Sabi niya, "When the trial proceeds, Nicholas Kaufman should tap the help of Duterte supporters. We will form a Marites Commission free of charge where we will, one by one, research the credibility of the witnesses, isa-isa. We will move as one and report from all parts of the Philippines." Imagine niyo, ire-research daw yung mga witnesses, lahat ng witnesses, isa-isa, ire-research nila. Tutulong na silang mga DDS. Tapos magre-report lahat ng mga DDS kung kilala itong witness na ito at anong pagkakakilala nila. Nicholas Kaufman, there's this woman crying for joy without tears because Duterte's term release was not granted. But many supporters have unearthed an old video of hers where she credits her son's death to fraternities. We will destroy the fake testimonies when able. The Dutertes don't even need to pay us. We will tap his supporters from all over the Philippines and counter each of the less than 100 witnesses they have. Kahit ganito man lang, makabawi kami kay PRRD. In English, Nicholas Kaufman, even for this we will take it away with PRRD. So, kumbaga, ang plano nila, dito sa post na ito ng isang DDS vlogger na ito na nagngangalang Kificho, yung network ng mga DDS sa buong mundo, i-research nila yung lista, yung mga witnesses. Ibig sabihin yung mga magtitistigo laban kay Duterte, i-research nila ang pagkatao at sisirain nila to. Sisirain nila ang kredibilidad ng mga witnesses na to. Yun yung yan yung ino-offer nitong si Kifichu na magagawa daw nila. Natulong kay Kaufman at para kay Duterte. Napakasama ng ganon. Ibig mong sabihin, magbo-border yan na pwedeng siraan mo, pwedeng i-expose mo yan mga witnesses na yan, sisiraan mo sa social media, pwedeng dumating sa ganyang punto yan. Pwedeng dumating sa ganyang punto yan. Ito yung sinasabi kasi ng ICC na bakit hindi nila maigagrant yung interim release ni Duterte. Ay kasi, isa sa mga requirements para mag-grant yung interim release na hindi ihaharas. Kapag napalaya si Duterte, hindi ihaharas, hindi tatakutin ang mga biktima, mga testigo. Ay ito nga, hindi pa nga nagagrant yung interim release. Ganito na yung mga post ng mga DDS. Tatakutin halos nila, sisirain nila ang kredibilidad. In a way, ihaharas ang mga witnesses na contract na laban kay Duterte. Pag nakarating naman ito sa ICC,
ay lalo na naman wala na talagang kapag-apag-asa. Kaya ang sumisira talaga kay Duterte sa kanyang request for interim release ay mismong si Duterte at mga DDS. Itong ganitong na sinasabi ng DDS na ito na si Kificho, makakarating ito sa ICC. So ibig sabihin, hindi pala totoo na hindi ninyo ihaharas. Kasi ang pangako nila Duterte dun sa ni Kaufman, kapag nakalaya si Duterte nag-grant yung interim release, hindi naman ihaharas, hindi naman tatakutin ang mga biktima at saka mga witnesses. At saka wala naman daw kakayahan si Duterte na iharas ang mga witnesses kasi wala na itong kapangyarihan. O ito na nga yung ino-offer ng mga DDS supporters eh. Ha? O, paano nga? Kaya nagkukontradict eh. Nagkukontradict yung sinasabi ni Kaufman doon sa pleadings niya sa ICC kaysa dito sa ganitong mga statement ng mga DDS. O, kaya kung hindi magbabago ng mga sinasabi, ng ugali, ng gawi, ng galaw, ang pamilya Duterte, sila Sara, sila Pulong, sila Baste, at itong mga DDS supporters, mahihirapan talagang mag-grant yung interim release na yan. Huwag na silang umasa niyan. Kaya nga di ba sinabi natin minsan, ang dahilan talaga bakit hindi nagagrant ang interim release ni Duterte, yung Duterte mismo at saka mga supporters nila. Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan? O ito, awan ko kung ano magiging reaksyon dito ni Kaufman. At akala naman ng mga DDS, maganda yung kanilang maganda yung kanilang post na yon. Hindi eh. Unang-una, parang inaano nila doon, nagagawa nila ng masama ang mga witnesses laban kay Duterte. Anong gagawin nilang masama? I-research nila ang mga pagkatao ng mga ito at kung malaman nilang anuman ang mga issue, kahinaan ng mga witnesses na ito, i-expose nila ito para masira ang kredibilidad. Yun yung yun yung lumalabas na dito na mangyayari diyan. Kaya yung post na yon ng isang DDS vlogger na yon, yung Kificho, nag-aano yun ini-expose nila yung kanilang plano. At sa kanilang plano na yon, malinaw dito, tinatatakutin nila, sisirain nila yung mga witnesses kay Duterte. Ayun na nga yan na nga yung isa sa mga reasons ng ICC. Kapag i-grant ang interim release kay Duterte, dapat ang mga biktima at ang mga testigo laban sa kanya, huwag ihaharas, huwag tatakutin. Ay ito na mismo. Ito na mismo ang preba na walang plano ang mga supporters ng Duterte na sundin yung kondisyon na yan. Pinost pa sa social media. Ang dami nang nakakaalam. Makakarating na naman yan sa ICC. Wala. Talagang ang pahamak kay Duterte ay ang kanyang pamilya mismo at ang kanyang mga supporters. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, anong take ko dito sa itong kay Bato de la Rosa at kay Soljen Berberabe. In-interview si Soljen Berberabe, Solicitor General, yung bago, si Berberabe. In-interview sa DZMM. Pero matindi yung mga sinabi ni doon, ni Soljen Berberabe. Sabi ni Soljen Berberabe, ano daw ang masasabi ng Soljen doon sa TRO na ina-apply ni Bato de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang lawyer na si Attorney Torion. Simple lang ang sagot ni Soljen Berberabe. Sabi ni Soljen Berberabe, bakit naman naghumingi na siya ng TRO? Wala pa namang arrest warrant. Ano bang niya? Pag sinabi mo kasing TRO, ibig sabihin may unmistakable right na nalalabag na sa'yo at na posibleng nalalabag na, unmistakable right. Anong nalalabag sa'yo? Wala pang ang ginagawa ang gobyerno. Sabi-sabi pa lang na may arrest warrant na ang ICC. Sabi naman ni John Vic Rimulya, kapag lumabas ang arrest warrant na ito at mabalidate, ay aarestuhin si Bato. Aarestuhin. Pag lumabas ang arrest warrant, ay wala pa nga. Kaya sabi nga ni Solicitor General Berberabe, hypothetical lahat ang sinasabi nila Bato doon sa kanilang sa kanilang petition sa Korte Suprema.
tangsaang ano, matindi pa nga yung ano, yung, sabi ni Soljen Berberabe, ang titulo daw ng pleadings ni ano ni Attorney Torion doon sa Korte Suprema, manifestation, hindi motion. Pero sa dami ng mga sinabi niya, ang dami niyang mga reliefs na hinihingi sa Korte Suprema. So lumalabas hindi simpleng manifestation. Kasi pag manifestation, minamanifest mo lang, hinahayag mo lang. Doon, hindi na simpleng manifestation. Ang dami ng mga reliefs o mga hinihingi na gawin ang Korte Suprema. Kaya lang yun na nga, ang pambara ni Soljen Berberabe, ang comment namin doon, bakit ang dami mo nang hinihinging reliefs? Wala pa naman. Hypothetical, speculative lagi, ay speculative yung ano na yan. Oh. Kaya ang lumalabas tuloy dito, nakakahiya si Bato. Bakit? Sobrang takot. Kulang na lang sabihin ni Soljen Berberabe, sobrang namang takot ni Bato. Wala pa nga yung warrant of arrest, nagtatago na, lumalapit na sa Korte Suprema, at gusto niya na issue na siya ng TRO. Oh, kumbaga, ano siyempre hindi naman sasabihin yun ni Soljen Berberabe. Akala ko ba matapang siya o ba? Ha? Akala ko ba matapang siya? Bakit ngayon wala pa nga? Panay speculation pa lang, hypothetical pa lang. Oh, hypothetical na at speculation na malamang mayroon na ngang arrest warrant. Oh, bakit ka ngayon maghihingi na ng relief sa Korte Suprema na mag-TRO? Ano iti-TRO mo? Wala pa nga. Kaya lang ang lumilitaw diyan, quote, sobrang takot. Paranoid na si Bato de la Rosa. O dahil kasi sa nangyari kay Duterte, ayaw niya nang mangyari sa kanya. Kaya lang nasubrahan naman, paranoid, paranoia. Ha? Nakakahiya na tuloy sa kanya. Dati kang PNP chief, tapos noon mayabang ka, tapos ngayon wala pa ang arrest warrant. Ano ka na? Kung ano-ano ng mga relief ng hinihingi mo sa humihingi ka na sa Korte Suprema ng isang bagay na wala pa nga. Oh. Kaya sabi ni Soljen Berberabe, wala ano daw? Anong tawag doon? Anong pagkakasabi ni Soljen Berberabe doon sa ano niya? Sabi ni Soljen Berberabe, wala pa naman. Oh, Soljen, sinalag ang hiling ni Bato na pigilan ang arrest. Oh, bakit naman hinihiling na ni Bato na pigilan ang pag-aresto sa kanya? TRO, wala pa nga na warrant of arrest. Oh, kaya sabi ni Soljen Berberabe doon sa sagot niya, wala pa naman, hypothetical, puro hypothetical, speculative. Kung medyo mapag ano ito, si Soljen Berberabe bibiruin niya. Oh. Bakit natatakot na ba si Senador Bato de la Rosa? Ang laki-laki ng katawan niya. Oh, ang tapang-tapang ng ano niya, pino-project niya ang sarili niya matapang. Oh. Tapos yun pala, natakot na kaagad. Oh, yan yun. Ha? Ito naman kasing si Attorney Torion, abogado ni Bato, ano na 'to, paranoid na rin 'tong si Torion. Siyempre lahat ng kliyente niya naaresto, Oh, si Kibuloy naaresto, si Duterte naaresto. Ayaw niya nang mangyari 'yan kay Bato. Ayaw niya nang mangyari kay Bato. Pasiguro na siya, pasiguro na sila kay Bato. Kaya lang nasobrahan naman kapapasiguro. Oh, unang-una, wala pa nga ang arrest warrant, nagtatago na. Hindi na uma-attend sa sesyon ng Senado. O pangalawa, wala pa ngang arrest warrant, humihingi ka na sa Korte Suprema na itigil ang pag-aresto sa'yo. Ay papaano naman ititigil na wala pa nga? No. Kaya, ano ito nagiging katatawanan si Bato dito. Nagiging katatawanan. Kasi yung project niya talaga matapang Walang sasantuhin. Ganun yung projection nila ni Duterte. Mga stig o mga tigasin. O ngayon biglang yung tigas ni Bato lumambot. At sobra naman yung reaksyon. Nagtatago na, hindi na hindi nga kumukontak kila Senate President Soto. Hindi nga kumukontak kila sa mga senador. Kay Bongo siguro. Oh.
At ang maano pa dito, ang nakakatawa dito, si Trillanes pinatulan pa yung ano, hamon ni Bato. 'Di ba sabi ni Bato, "Go ahead, Mr. Trillanes. Ngalngal ka ng ngalngal ng ICC diyan. Gusto mo ikaw pang mag-serve ng arrest warrant sa akin. Gusto mo ikaw pang magpusa sa akin." O sabi ni Trillanes, "Oo, 'pag lumabas ang arrest warrant, tatabihan kita. Akong magpupusa sa'yo." Ha? Natatawa si Trillanes kasi yung yabang ni Bato noon nung nagsabi niyan kontra sa kanya, eh ngayon bigla nagtago si Bato. O di ano, sino ngayon ang ano, sino ngayon ang matapang? O lumalabas, si Bato yung natatakot, si Trillanes yung matapang. Ah, yan yung nangyayari diyan ano, mga kabunyog, mga kababayan. Si ano, si Bong Revilla, nag-ano na, sabi niya, please pray for me and my family." Yun, kiusap ni ano, kiusap ni Bong Revilla. Kasi nga, sa mga ano, itong mga ano, press conferences ng ICI, ng Ombudsman, ano nababanggit talaga siya. At sabi mismo ng ICI, nirekomenda talaga nilang kasuhan si Bong Revilla. Yung NBI din ng Bulacan, nagrekomenda rin na kasuhan si Bong Revilla. Lahat sila nire-rekomendang kasuhan si Bong Revilla. Kaya medyo nararamdaman na ni Bong Revilla na hindi talaga siya makakaligtas, makakasuhan siya. Yung sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may 2 senador na nalalabas ang arrest warrant bago ang December 15. Parang sigurado nang isa doon si Bong Revilla. At baka ang isa pa nga si Jingo Estrada. O di kung si Bong Revilla at Jingo Estrada yon, ano na naman? Uulit na naman, makukulong sila. Mukhang ano na, nakikinikinita na ni Bong Revilla na maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya at aarestuhin siya. Kaya sa kanyang mga supporters, sabi niya, please pray for me and my family. Ano yan Yan ang problema, Bong Revilla. Dapat sana matapos mong nalampasan yung kaso mo noon sa Napoles, yung PDAP scam, dapat hindi na kayo umulit ni Jinggoy. Hindi na kayo umulit ni Jinggoy. Ito, PDAP scam 2.0 na naman to Actually, yung dating PDAP, pork barrel, ito na naman yun. Pork barrel na naman to ng congressman at senador At ang ginawa na naman, yung dati, yung pork barrel noon ni Napoles, yung PDAP noon, linagay nila kay Napoles dahil kay Napoles, pag linagay mo doon, ghost. Wala namang livelihood talaga. O di malaki ang binibigay sa kanilang kickback or commission kasi ghost Ghost na mga livelihood. Wala namang mga NGOs talaga o PO, People's Organizations. Ito na naman, gano'n na naman. Malaki yung kickback nila, 25% dahil ghost ghost. Doon sa Bulacan linagay, kay Alcantara. Sino ang naglagay doon? Si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Naging kaibigan na ni ninong na nga daw si Bernardo nung anak ni Revilla. Ninong din si Revilla nung anak ni Bernardo. O kaya lang hindi kinaya ni Bernardo yung pressure dito kaya napilitan siyang sabihin ang lahat ng katotohanan. At ito na nga, binanggit niya na itong si Revilla. Siya pa daw ang nagdadala ng pera doon sa White House, sa bahay mismo ng mga Revilla. At si Revilla, si Bong Revilla mismo ang tumanggap. O mukhang maraming mga ebidensya at testigo laban kay Bong Revilla kasi hindi naman magre-rekomenda ang NBI at saka ang ICI na kasuhan si Bong Revilla kung kulang-kulang ang ebidensya. Si Grace po nga, saka si Angara at saka si Nancy Binay, pinapaimbestigahan pa kasi malamang kulang-kulang pang ebidensya bagamat nabanggit na ni Bernardo. Pero itong si Revilla talagang nirekomenda ng ICI, nirekomenda ng NBI. So matibay na ang ebidensya dito. Matibay na. Kaya nararamdaman din siguro ni Bong Revilla
mukhang mai-issuehan siya ng arrest warrant at aarestuhin na naman siya. Kaya ngayon na ano siya ngayon, napilitan na siyang makiusap sa mga tao na ano, kaibigan niya, kakilala, supporters. Please pray for me and my family. Yan yun. Ang problema, kung nakaligtas siya doon sa ano, yung kay Napoles, ay baka dito hindi na siya. O kaya, bago siya dito makaligtas na naman, ilang taon na naman siyang makukulong. No bail pa naman to. No bail din ito eh. No bail din ito. Yan ang problema ni Bong Revilla. Ganyan din si Jinggoy. Kung totoo itong aligasyon sa kanila na involved nga naman sila dito sa katiwalian na to, corruption na ito, o dito na ito kay flood control scam na ito, naulit na naman yung dati nila noon. Dati sila ni Revilla, ay ni Jinggoy Estrada. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ito, mga kababayan niya pa naman sa Cavite, ang ombudsman na magsasampa sa kanya ng kaso, Caviteño, Remulla. Ang mag-aaresto sa kanya, PNP, DILG, Junvic Remulla. Ang problema, kahit pareho silang Caviteño, sabi ni Boying Remulla, wala siyang palalampasin. Ganon din si Junvic Remulla. Pag may warrant of arrest na daw, aarestuhin talaga nila. At saka kailangan na rin talagang magpakita ng administrasyon ng maaarestong senador. Kasi ang lahat ng naaaresto lang, DPWH eh. Tapos sabi ni PBBM, ihanda na rin, arestuhin na rin si Diskaya. Ay kung inaaresto ang mga DPWH, naaaresto yung mga contractors, pero walang politiko, lalo't senador, walang maniniwala dyan. Kaya mukhang ang uunahan ditong masasampulan, itong sila Jinggoy at saka Revilla, o baka si Villanueva. Kaya ngayon pa lang, nakikinikinita na yata ni Bong Revilla na lalabas na ang arrest warrant laban sa kanya at posibleng arestuhin na nga siya. At ang sabi ni Boying Remulla, magpapasko sila sa kulungan. Sila yung unang batch na magpapasko sa kulungan. Kaya ito, kung totoo man yon, yung aligasyon kay Bong Revilla na sangkot na naman siya dyan, kumikbak na naman siya ng malaki, ng napakalaki, hindi na siya natuto. Hindi na sila natuto ni Jinggoy Estrada. Kaya ito kahit anong dasal nila dyan, unang kanyang pamilya, unang kanyang mga kaibigan, kakilala, kung matibay ang ebidensya sa kanya, mahihirapan siyang malusutan yan. Maaaresto at maaaresto siya. Dapat kasi, nalusutan niya na yung kay Napoles noon, hindi na dapat siya umulit dito. Hindi na sila natuto ni Jinggoy. Walang kadala-dala. Kung totoo itong mga aligasyon dito sa pagkaka-involve na naman nila sa flood control scam. Ang problema kasi matibay yung ebidensya dito eh. Si Yusek, dating DPWH Yusek Bernardo, siya mismo ang kausap ni Revilla, siya mismo ang nagdala ng pera kay Revilla, doon pa mismo sa bahay. Yun eh, testimonial evidence yun. Ay sigurado may documentary evidence yun nakakabit. Malamang may mga text messages pa yan, phone calls or Kaya ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.